Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Ocean's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe it no more surely. She has stood on God's word from her youth, ever holding the Scripture securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. So come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often he's tried but has failed. With God's banner of love floating over her, even forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how bright is her future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His beloved, His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Pagpalain ng mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, sa pakikinig at muli nating pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Muli nating tawagin ang ating minamahal na kapatid, si Elder Norman Mendares. Mapagpalat, mabiyayang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Talagang bukod sa ito'y araw ng Panginoon, dapat nating ipagdiwang at ipangilin. Ito rin ay araw ng ating lubos na papuri at pasasalamat kasi muling dininig ng Panginoon ating mga panalangin at pinagpala niya yung pag-isang digdig ni Brother Alex Jr. at Sister Faith Villares. Purihin ang Panginoon, nakaraos po. Kahit na medyo umulan, pero hindi naman naapektuhan yung wedding. Gaya ng maaaring asahan na baka dahil sa masamang panahon, may spoil yung wedding. Pero hindi pinahintulot ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng sa ibang mga lugar, talagang binaha. Lubog ang mga bahay nila sa northern part ng Samar at ganoon din sa Mindanao. At sa southern part ng Quezon, down ng south, masama panahon. Pero dito sa Calabarzon hindi gaano matindi yung buhos ng ulan. Pag magkahapon, lakas no? Pero tapos na yung wedding Lakas ng ulan dito talagang buhos But praise God! Purihin talaga ang ating Diyos. Napaka-buti ng Diyos at kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Kaya sa bagong mag-asawa, congratulations! Mabuhay ang bagong kasal.
At mapalad din tayo, kasama natin ating mga kapatid from Bacolod City. Nandito si Brother Deacon Sid Uy at ang kanyang may bahay, Sister Christine, at ang kanilang mga anak, mga buting mga anak nila nandito. The whole family. So we are honored and privileged na kayo ay makasama na makapili. So binabati natin ang ating mga kapatiran dyan sa Bacolod City. Kamusta kayo? At may the Lord continue to bless you and preserve the church in the purity of doctrines and morals. At ganun din sa iba pang mga churches ng Panginoon, sa ibang dako na kanyang itinatag. So, ngayong umaga ay talagang lubos ang ating papuri at pasasalamat sa Panginoon. Talagang napaabuti ng ating Diyos. Ano? Lalo na sa kabila ng ating maraming mga pagkukulang at mga kasalanan, ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. Tapat pa rin siya, napakabuti, mabiyaya at mahabagin sa ating lahat. Ay mapalad tayo na meron tayong Diyos na katulad niya. Napakapalad natin na pinahayag sa atin, pinakilala niya ang kanyang sarili sa atin. So tayo po ay magpatuloy na manalangin, pag-pray po natin ang bagong couple, at patuloy din natin pag-pray si Brother Sid at ang church, sama kanyang family. At yung plano po na magkaroon ng Bible conference muli, either doon sa South, sa Mindanao, o dito. So aming pinag-uusapan yan. Sana nga dito, no, hopefully, anywhere here in Calabarzon. Ito yung pinakasentro kasi. Para lahat ng mga churches, fellowshipping churches, pastors and preachers, magsama-sama. Kaya panalangin po natin yan mga kapatid. And I know it won't be impossible na mangyari po yung grand fellowship Bible conference. Talagang doktrina, malalalim na katuruan ng Panginoon ang ating pong tatalakayin po dyan. Pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin doon po sa parte ng Mindanao. Sama niyo po palagi yan sa prayer. So tayo po dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nili ko po na buksan natin ating mga Bible. Tayo po ay magsitayong lahat sa Luke chapter 8. Luke chapter 8. Ating basahin ang talatang 4 hanggang 15. Luke chapter 8. Let's begin in verse number 4 of Luke chapter 8. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And when many people were gathered together and were come to him out of every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down. And the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it, and choked it. Another fell on good ground, and sprung up, and bore fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, What might this parable be? And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear. When cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they who, when they hear, receive the word with joy. And these have no root, who for a while believe, and in time of testing fall away. And that which fell among thorns are they who, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Last verse. But that on the good ground are they who, in an honest and good heart, having heard the word, keep it,
and bring forth fruit with patience. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay the saved, the unsaved, and those who think that they are saved. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, purihin kayo, luwalhatiin kayo, dakila kayo, Panginoong Diyos. Muli, ipinamalas niyo sa amin ang inyong kamanghamanghang mga gawa na nagpapahayag ng inyong kadakilaan, kapangyarihan, kagalingan, kahusayan, katalinuhan. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihan ninyo sa aming buhay. Talagang masasabi namin, undeserving grace, bountiful grace, sovereign grace, saving grace. Salamat, Panginoong Diyos, sa katagumpayan na ipinagkaloob niyo po sa katatapos na pag-isang dibdib ni Brother Alex Jr. and Sister Faith. Salamat din sa mga panauhin na nakarating ng ligtas, matiwasay at payapa. Salamat sa napakagandang mensahe na ipinahayag nyo tungkol sa kasalan. At sa lahat ng mga mabubuting bagay na pinagkaloob nyo at pinangyari nyo po, Panginoong Diyos. Walang dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan at kalwalhatian at pasasalamat kundi kayo lamang. Karapat dapat kayong tumanggap ng parangal at papuri magpakailan't kailanman. Salamat sa inyo pong mabuting layunin sa aming buhay. Salamat sa inyo pong pamamahal at pangangasiwa, pag-iingat, proteksyon sa lahat ng mga kabutihang bagay na pinangyari niyo po sa aming buhay. Lubos kaming nagagala, grateful and thankful po kami, Panginoong Diyos, sa inyo, sa lahat ng iyong kabutihan, kaawaan, biyaya, at kadakilaan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Naway, ang pagtitipong ito ay maging katanggap-tanggap, makapagbigay ng kaluguran at karangalan sa inyo. Kaya naman kami humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, tugkasan niyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng karumihang nakikita po ninyo sa amin. Dalisayin niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng inyong mga banal na salita na aming tutunghayan ngayong umaga. Sa pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, nawa ang Holy Spirit mag-work sa aming mga puso. Buksan niyo ang aming mga mata, aming mga kaisipan. Makita namin ang liwanag, kagandahan ng inyong mga salita at ang aming Panginoon Kristo. Gawin niyo pong pagpapala, Panginoong Diyos, ang mensahe ito sa bawat isa, maliwanagan kami, malaman namin ang iyong kalooban para sa aming buhay, makita namin ang tunay na anyo ng aming mga puso, makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, para lamang sa kapakanan at kapurihan ng iyong anak, ang aming Panginoon Kristo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Salamat, makakaupo na po kayo. Thank you. The saved, the unsaved, and those who think that they are saved. Hindi pa rin saved. Akala lang saved. Now, since childhood, we were taught that there are only two kinds of people in this world, the good and the bad. Tama? And there are only two opposing forces, the good and evil, or good versus evil, or God versus the devil, or angels versus demons. Now, it is also revealed in the Bible that there are two types or classes of people. And isa-isahin ko ito, mga kapatid, medyo mahaba po ito. So, babanggitin ko na lang kung saan nyo matatagpo ko ng verse. Kasi kung isa-isahin natin basahin ng mga verses, maubos ang ating oras. First, in 1 John chapter 3, verse 10, meron tinatawag na the children of God and the children of the devil. In Matthew 13, verse 25, meron tinatawag na the wheat and the tares. In Matthew 25, verses 32 to 33, may tinatawag na the sheep and the goat. And then in Matthew 13, verse 38, meron tinatawag na the children of the kingdom and the children of the wicked one. While in verses 48 to 49, sa parable, meron tinatawag na the good fish, or corresponding or referring to the just
and the bad fish, corresponding to the unjust. In Matthew 25 verse 2, may tinatawag na the wise virgin and the foolish virgin. And in Matthew chapter 24 verse 35, and also in verse 48, and even in chapter 25 verse 26, may tinatawag na wise servant and evil or wicked servant. While in Matthew chapter 12 verse 35, mayroon tinatawag na a good man who has a good treasure of the heart, and an evil man who has an evil treasure of the heart. Wala. Now in Matthew chapter 7 verse 18, may tinatawag na good tree and corrupt tree. In Romans chapter 9 verses 22 to 23, may tinatawag na vessels of mercy and vessels of wrath. While in verse 21, merong distinction between vessel unto honor and vessel unto dishonor. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, unto us who are saved versus to them that perish. May tinatawag na ordained to life, ordained to eternal life versus ordained to condemnation. Meron tayong alam na tinatawag na the elect. Meron ding reprobates, meron ding the gracious and the graceless, the regenerate and unregenerate, believers and unbelievers, the saved and the unsaved. Dalawa lang. But, don't you know that there is also a third class or group of people which the Bible reveals? That's very interesting. Alam natin, dalawa lang. Pero yun naman talaga nasa Bible. Pero malalim na pag-aaral sa salita ng Diyos. May pumangatlo, may lumilitaw na pangatlo eh. Oo. Only those, because listen, only those who are taught and trained by the Holy Spirit can discern this and know this. Amen. Kaya nga church, mahalaga yung church na pillar and ground of truth. Nandun yung Holy Spirit, yun yung nag-guide sa kanila into all truth. Kaya dapat alam nila to. Dapat alam nila to. Kung ang Holy Spirit ay nananahan sa true church ng Panginoon, ituturo sa kanila ng Holy Spirit ito. Madi-discover nila ito na may pangatlong grupo. Meron. At yan natin alamin, the third class or group of people in the Bible. You see, God's Word divides Earth's inhabitants into three classes. Let's read that in 1 Corinthians chapter 10, verse 32. Ito ang ating babasahin. 1 Corinthians chapter 10. Please. Chapter 10, verse 32. Look at this. Sabi rito, give no offense, neither to the Jews, number 1, nor to the Gentiles or Greeks, number 2, nor to the church of God, number 3. Now, ganyan nga po ang division. In the Old Testament times, kapansin-pansin, lalo na sa panahon ni Moses at onwards. Una, makikita natin yung mga Gentiles. Sila ang kilala sa pagiging heathens. Tawag sa kanila, heathen nations. They are outside the commonwealth of Israel. Na ito yung bumubuo by far the great or the largest class, the Gentiles. And now, corresponding with the class today are the countless millions of modern heathen who are lovers of pleasures more than lovers of God. Now, the second, there was the nation of Israel, the Jews. By far, ang pinakamalaking bahagi ng bayang Israel ay yung mga tinatawag na nominal people of God. Nominal people of God in outward relation to God, ha? We're not talking about the inward relation to God. Outward relation to God. They are Jews by blood. Okay? Pero sabi ng Bible, hindi lahat ng mga Israelita nga. Hindi lahat ng mga Hudyo nga. Pero ito, considered by blood, the nominal people of God. Now, corresponding with this class is the great mass of professors bearing the name of Christ, declaring that they belong to Christ. They are religious people.
empty professors of faith. Now here's the third. The third was the spiritual Israel, na ang kanilang calling, hope, and inheritance heavenly. And this corresponds to the genuine Christians, God's little flock, both Jews and Gentile believers. In 1 Corinthians, again, chapter 1, verse 23, look at this. Para madagdagan ang ating preba at proof, talagang tatlo eh. Tatlong klase. Tingnan niyo ito, 1 Corinthians 1:23. But we preach Christ crucified unto the Jews, a stumbling block, and unto the Gentiles, foolishness. But unto them who are called, both Jews and Greeks, both Jews and Gentiles, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Ito yung totoong bayan ng Diyos, both Jews and Gentiles. You see? Jews, Gentiles, tapos yung mga totoong tinawag, both Jews and Gentiles. Di ba tatlo? Liwanag? Another, mga kapatid. Itong threefold division na ito ay madidiscern din natin in the Gospel of John. Sa Gospel of John, first, makikita natin yung mga hardened leaders of the nation. Sino yon? The scribes and Pharisees. Priests and elders. Those are the first group. And I consider they are the religious hypocrites of Christ's day. Mga religyoso pero hypocrite. Empty professors of faith. Mga hungkag na tagapagpahayag ng kanilang pananampalataya. Walang laman. Outside lang. No? From start to finish, they were openly opposed to Christ. They reject Christ, and neither His blessed teaching nor His wondrous works had any melting effects upon their hearts. Wala, hindi man lang sila tinatablan sa mga turo, sa mga aral ni Jesus Christ. Pero mga reliyosong tao, that's the first group. The second, yung mga common people of Christ's day na nakapakinig sa Kanya. Sabi nga doon sa Mark chapter 12 verse 37, heard Him gladly. Basahin nga natin yung Mark chapter 12 verse 37. Mark chapter 12 verse 37. Who heard Him gladly? Yung mga pangkaraniwang tao sa panahon ni Jesus Christ na nakikiusyoso, nakikinig, sunod-sunuran kay Jesus Christ, kahit saan magpunta si Jesus Christ, sunod-sunod sila, they follow Him. At hindi lang sila nakikinig, sabi pa nga dito, they heard Him gladly. Uy, ganda no? Siguro kung tayo nandoon, makita natin, mga tao nakikinig, tuntua tayo. Nagre-rejoice tayo, ang daming tao nakikinig kay Jesus Christ. Tuntua sila, sumusunod sila. Akalain mo, mga Christian na, mga saved na, mga totoong followers ni Jesus Christ, pero totoo hindi. Verse 37, sabi rito, David therefore himself calleth him Lord, and how is he then his son? And the common people, that's it, heard him gladly. Marami sa kanila, a great many of them are said to have believed on him. Yata. Listen mga kapatid, hindi ko mo nag-believe sa gospel, hindi ko mo nag-believe kay Jesus Christ, save na. Diyan tayo nagkakamali. Kung inakala nyo na ang mga taong nadaya lang yung mga hindi nag-believe kay Jesus Christ, huwag tayo paloloko. Nagkakamali tayo kasi maski na yung mga nag-believe din kay Jesus Christ, nadaya din. Totoo ba yan? Sabi sa inyo ang nakakaalam lang ho nun, yung naturuan na at na-train ng Holy Spirit. Binigyan sila ng discernible spirit. You know why? Because there is a faith in Christ that saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It is a non-saving faith. Not all faith saves. Hindi ho lahat ng pananampalataya pare-pareho. Yung isang bagay na dapat nating malaman, no? Na hindi alam yan ng iba, lalo na yung iba pang mga nagsasabing sovereign gracer daw sila, landmarker, pero hindi nila alam. Akala nila lahat ng nagbili pare-pareho,
lahat ng nag-believe saved. Patutunayan natin, ayon sa teaching ng Bible, hindi lahat ng nag-believe saved. Maraming nag-believe sa time ni Jesus Christ. Don't you know that? Maraming nag-believe. Ang tanong, sa iba yung mga yan. Bigyan ko ngayon example. John chapter 8. Nag-believe kay Jesus Christ. Dagdagan pa natin. Gawin natin 2. Kung gusto nyo, 3. Unahin muna natin. John chapter 8. John chapter 8. Tingnan niyo po sa talatang 30. Sabi rito, and as he spoke these words, many believed on him. Tanong, saved na yan? Sabi ng mga friend, yes, saved yan. Nag-believe it. Kasi, kung Arminian ka, talaga mapapaniwala ka. Hindi tayo Arminian. Sovereign gracer tayo. Tayo yung mga totoong sovereign gracer. Gagit-gagit naniniwala. Kung mo nag-believe eh. O, tingnan nyo sabi ni Jesus Christ sa mga nag-believe. Mga Hudyan, verse 31. Then said Jesus to those Jews who believe on Him, if, may kondisyon, kung, parang hindi pa sigurado si Jesus Christ, sa mga nag-believe sa Kanya. If you continue in my word. Listen to this. Ang totoong nag-believe kay Jesus Christ, ang totoong nag-believe sa gospel, they will continue in the word of Christ. Meaning, they will continue to the teachings of Jesus Christ. Amen. Hindi sila mamimili kung anong paniniwalaan nila. Paniniwalaan nila lahat ng ituturo o itinuturo ni Jesus Christ. Do you agree? Amen. Yun ang totoong faith. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung faith sa gospel tapos yung faith sa teachings ni Christ. Na pwede kang mag-believe sa gospel, save ka, kahit hindi ka maniwala sa mga turo ni Kristo. Saan mo naman nabasa sa Bible yon? Baka hindi totoong pananampalataya yan, nagkakamali kayo. Ang totoong pananampalataya, nananampalataya kay Kristo, at tinatanggap nila yung aral ni Kristo na kanilang sinasampalatayanan. Tanong, yung tulip doctrine ba katuruan ni Kristo? Hindi. Bakit ayaw niyong tanggapin? Ba't ayaw niyong paniwalaan kung yan ay katuruan? Tapos may magtuturo, mag-believe lang daw sa gospel, ayos na yun, save na yun. Kahit hindi mag-believe sa teaching ni Christ, saan mo nabasa sa Bible yan? Hindi ganyan nagturo. Kailangan nagkukontinue in the Word. Patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At hindi po para sa isang tunay na nananampalatay kay Kristo, hindi po mahirap para sa kanya tanggapin ang mga aral ni Kristo. Naliligayaan siya. Hindi niya nire-reject, hindi niya namimili. Ito, paniniwalaan ko. Ito, naku, ang hirap paniwalaan yan. Ayoko yan. Hindi ganoon. You see? If you continue my word, so patuloy pag-aaral. Tapos may mag-object. Bakit? Lahat ba? Lahat ba ng mga nag-believe sa Bible na saved, alam nila tulip doctrine? Of course, hindi. Yung tip on the cross, di niya alam yon. Paano na malalaman? Namatay na. Pero kung nabuhay siya, hindi kaya tuturo sa kanya yon? Hindi siya magko-continue sa aral ni Kristo? Magsabi kayo ng mga churches sa Bible na hindi nila alam ang tulip doctrine. Hindi nila alam ang unconditional election. Sige nga, hindi nila alam total depravity. Magsabi kayo. Lahat yung mga churches niya, alam nila yan. Bakit? Tinuro sa kanila ng mga alagad mga apostol. Acts chapter 2, verse 41. And they continued. And they that were baptized. 3,000 na baptized. No? And they that were baptized. 3,000 souls. And in verse 42 it says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya malalaman nila, na-elect sila. Ituturo yan ng church. Ang totoong church nagtuturo ng sovereign grace doctrines, ng tulip doctrine. Kaya malalaman yan. Tapos mayroon pa isang sovereign gracer pastor, sovereign gracer daw siya. Kailangan bang malaman na elect ka para ma-sure mo salvation mo? Ano? Ano yung ibig sabihin? Pastor ka, hindi mo alam yan na dapat turo yan? May utos dun sa 2 Peter chapter 1, verse 9 or 10, make your calling and election sure. Kasi command.
Siguraduhin mo na ikaw tinawag, siguraduhin mo talaga ikaw hinirang ng Diyos. Ngayon, paano mo malalaman niya kung hindi ka niwala sa election, hindi mo alam ang doctrine ng election? How can you make your calling election sure if you don't know what election is? Meron ba nun? May pinili ba Diyos? Bismo, ikaw hindi mo alam, hinirang ka ng Diyos, paano mo nasabi save ka? Ako nagtataka mga sovereign grace. Ewan ko ba, mga totoong sovereign gracer yan, o nagkukunwari lang, papanggap lang o pangalan lang, sovereign gracer eh. Pero in reality, hindi. Eh, saan silang grupo kabilang? The saved? The unsaved? Or those who think that they are saved? Let's continue. Ito pong mga nag-believe, ano? Yan. Nung nagpatuloy si Jesus Christ sa kanyang teaching, tingnan nyo naging resulta. Verse 59. Sabi diyan, then took they. Sino yung they? Eh, yung nag-believe. Yung mga Diyos, sa verse 30. They took up stones to cast at him. Kita nyo, yung mga nag-believe kay Jesus Christ, babatuhin na si Jesus Christ. So, totoo ba yung faith nila? Totoo ba yung pananampalataya nila? Hindi. Diba? Napakaliwanag, non-saving. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed. Another example in John chapter 2. John chapter 2. In John chapter 2, look at this. May mga nag-believe sa kanya. Verse 23. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. Question, saved o hindi? Ang sagot dyan, nasa mga sumusunod na salita. When they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them. Why? Why? Because he knew all men. He knew na, mga peki naman yan eh. Hindi man totoo yan. You see? And needed not that any should testify of man, for he knew what was. Alam na ni Jesus Christ kung sino yung totoo at sino hindi. Kung sino yung totoong nananampalataya at kung sino yung hindi naman totoong pananampalataya. Alam niya ni Jesus Christ. Paano hindi niya malalaman niya? Diyos siya. Kaya alam niya na kung sino tatanggap sa kanya. Alam niya na rin kung sino magre-reject sa kanya. Kaya yung katwiro ng mga Armenian na, kaya raw pinili ng Panginoon yung taong yun kasi alam niya tatanggap yun. Okay, fine. Alam niya kung sino tatanggap sa kanya. Ay, yung hindi tatanggap sa kanya. Alam niya hindi. Siyempre naman, logic na lang eh. Kung alam niya kung sino sasampalataya sa kanya, sino tatanggap sa kanya, alam niya rin kung sino mga hindi. Ngayon tanong, pati ba doon sa mga alam niyang hindi sasampalataya sa kanya, namatay siya? Ha? Ba't niya ibibigay buhay niya doon? Ba't niya tutubusin yun? Eh, alam naman niya hindi naman sasampalataya kahit kailan eh. Logic. You see? Idaan mo sa scripture, hindi papasa. Idaan mo sa logic, hindi papasa. Yung turong yan na namatay si Kristo para sa lahat. Yung mga naniniwala sa universal atonement, itanong nyo lang sa kanya eh. Pati ba sa mga hindi sasampalataya sa kay Kristo tinubos niya? Pati ba yung mga alam ni Jesus Christ hindi sasampalataya, hindi tatanggap sa kanya, inalay niya kanyang buhay? Kasama ba niya, isinapa ba niya yun sa redemption? Para ano pa? Hindi nga sasampalataya. Saan mo mababasa sa Bible na nangako ang Diyos, pati ang mga hindi sasampalataya sa Kanya ililigtas niya? Saan mo mababasa sa Bible, pati ang mga hindi sasampalataya sa Kanya, tinubos niya? Tinubos si Kristo. Namatay si Kristo para sa kanila. Ano silbi nun? Hindi naman pala sasampalataya. Di ba? Isang pangyayari na hindi mangyayari. Kahit kailan. Yun ang sumampalataya sila kay Kristo. See? Pero maraming naniniwala. Ligtas sila. Kasi nag-believe. Yun ang akala nila. Alright. So enough of that, mga kapatid. Ito yung mga taong they were not outwardly opposed to Christ. They will not admit that they are opposed to Christ. No, in fact, they will profess that they know Christ.
that Jesus Christ is their Lord and Savior. And they believe that Christ died for them. And that Christ redeemed them. And that they were atoned. Their sins were atoned by the blood of Christ that was shed on the cross of Calvary. And they strongly and firmly believe that if they die, they will go to heaven. But they never yielded their hearts to Jesus Christ. Proof, hindi nila matanggap ang teaching ni Christ. They hate it. They reject it. Lahat ng kanilang puso, isipan, kaluluwa, itinatakwil nila ang aral ni Kristo. Tapos maniniwala sila, save yun? Anong klase yan? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung tao sa kanyang aral. Hindi lang sapat maniwala doon sa tao. Dapat paniwalaan mo yung aral ng tao. Huwag mong paghiwalayin. Sasabihin nila, basta ang tao raw nag-believe kay Jesus Christ, kahit hindi raw mag-believe sa doctrine, save yun. Maniwala kayo doon? Patunayan nyo. Ito, pinatutunayan tayo, hindi sila save. Hindi ho masama na sabihin sa isang taong katotohanan, hindi ka saved. Akala mo lang save ka. Ito ang turo ng Bible. Suriin mo sarili mo. Examine yourself whether you are in the faith. Meaning the faith that saves. If it is the right kind of faith. Because as I have said, there is a faith in Christ that saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It's a non-saving faith. There is a saving faith. There is also a non-saving faith. The third class of people, ito yung mga insignificant handful. Talagang mabibilang mo na sa daliri mo. Kakaunti lang sila na talagang tumanggap kay Jesus Christ. John 1:12, as many as received Him, gave He the power to become the children of God. Ito yung mga talagang totoo na tinanggap si Kristo at ang kanyang aral. Hindi lang si Kristo, kundi pati ang kanyang katuruan, kanyang aral, sa kanilang mga puso at mga buhay. Tinanggap siya, hindi lang by mind or mental assent lang, kundi by heart, bilang kanilang Lord and Savior. Wala. Lobat ba? Anyway. Okay, so maliwanag, ano? Tatlo talaga di ba? Tama ba tayo? Tatlo. Ito pa. Tatlong grupo, tatlong klase. Revelation, chapter 3. Hindi natin pwede saksak. Revelation, chapter 3. Verse 14. Tatlong grupo. Revelation 3:14. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sino yan? Si Jesus Christ. Siya ang tinutukoy dyan. Sabi niya doon sa church sa Laodicea, nung kinonfront niya, I know thy works. Behold the omniscience of Jesus Christ. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou art cold or hot. Okay lang. Kay Jesus Christ, hot. Okay lang kung cold. Huwag lang lukewarm. You see? Sabi niya, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So mayroong cold, may hot, may lukewarm. At dito sa kasong ito, yung church sa Laodicea, lukewarm, ayaw ng Panginoon. He hates it. He hates a lukewarm church. Dali mo sa init, okay sila. Dali mo sa lamig, okay sila. Dali mo sa sovereign grace, sa kampo ng sovereign grace, approve. Dali mo sa kampo ng Armenia, approve. Ano tawag dyan? Hunyango. Doble kara ang tawag natin dyan. Di ba? Di ba sa coin, di ba? Kara o krus. Ano ka? Kara. Ikaw, krus. O krus, panalo ka. Kaya lang, merong gusto. Dalawa mukha. Kara at saka krus.
Ate, dito Kara, dito Cruz. Yun yung pangatlong grupo. So ngayon, maliwanag na from the scripture mga kapatid ha. May mga ganyan tao eh. Balik na tayo doon sa parable of the sower. Sa Luke chapter 8. The same three classes are clearly discernible. But of course, only to the anointed eyes in the world today. First, merong vast multitudes who make no profession at all. Yun yung napunta ang seed sa wayside. You see? Yan. Balikan natin. Luke chapter 8. Napunta sa wayside. Anong naging response? By the way, you will notice lahat sila nakapakinig. We're not talking about here yung mga taong hindi nakapakinig. So, set aside na natin hindi nakapakinig. Wala na talaga yan. Maliwanag na hindi sa Diyos yan. Kasi sabi ng Panginoon sa John chapter 8, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kayo'y hindi sa Diyos sapagkat hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Siya? Kanino sila? Hindi sa demonyo. Ye are of your father, the devil. Pero ito, nakinig. Lahat to. Itong apat. Diba? Naghasik. Ang isang maghasik, napunta sa wayside. Dumating ang ibon, tinuka yung binhi. Yung isa naman, naghasik, napunta naman sa batuhan. Kaya lang, walang tumubo pero walang ugat. Pansamantalang lumitaw, pero namatay din. Yung pangatlo, napunta sa tinikan. At dahil napunta sa tinikan, tumubo, sinakal, inipit ng mga tinik, kaya hindi rin nagbunga. Yung pang-apat, yung napunta sa good ground. At dahil sa good ground, tumubo, nagbunga, some 30-fold, some 100-fold, basta mahalaga, nagbunga. Doon sa apat na yan, sino mga saved dyan at sino hindi? Titingnan natin mga kapatid. So doon sa wayside, look at that, in verse number 5, wayside, it was trodden down and the fowls of the air devoured it. Now, ano ang meaning niyan? Verse 12. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts. So ano ang naging result? Lest they should believe and be saved. So in other words, hindi na saved. Hindi nag-believe. So hindi na saved. Para mag-believe, o para ma-save, kailan mag-believe? Hindi nag-believe, hindi saved. Okay. So yun ang first truth. Pero hindi lahat ng nagbi-believe saved. Yun ang second truth. Pero dito, hindi nag-believe, siyempre, hindi saved yan. So confirm na natin kung sino yung unsaved. Tama? Sino yung saved? Punta muna natin yung saved. Ayun. Dito sa verse number 8. And other fell on good ground, and sprung up, and bore fruit 100-fold. He that hath ears to hear, let him hear. Praise the Lord, that God has granted to us a hearing ear. Are you listening? Do you hear what I'm telling you? May God grant you the hearing ear. Kasi may mga tao, kahit may tenga, hindi makapakinig. You see? Kaya sabi sa inyo, hindi ko mo sumampalatay sa ibig. Hindi ko mo may tenga, nakakapakinig na. Naintindihan na. Naunawaan na. Anong meaning yan? Ito meaning, verse 15. But that on the good ground are they who, in an honest and good heart. Sino ito? Ito pala yung mga tao na mayroong honest and good heart. Teka. Lahat ba ng tao may good and honest heart? At paano naging good and honest heart? Di ba sabi ng Bible, Romans 3:10, there is none good. There is none righteous. No, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh God. There is none
good. No, not one. Question, paano naging good ito? Paano nagkaroon to ng good heart? Ang sabi ng Mark chapter 7 verse 21, ayon din sa turo ni Jesus Christ, imbestigahan natin, puntahan natin yan para maintindihan natin anong klaseng puso meron ng bawat tao. Mark chapter 7 verse 21, mismo turo to, teaching to ni Jesus Christ. Basahin natin. Mark 7 verse 20 muna. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. Saan ang galing? Sa loob. Yung nanggagaling sa loob, lumalabas. Yun ang nagpapadefile. Yun ang nagpaparoon sa tao. Ano ba yung nasa loob? 21. For from within, out of the heart of men. Ano yun? Proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, and all sorts, and all kinds of evil and sin. All these things, all these evil things, come from within, meaning the heart, and defile the man. So how come na dito sa Luke 8 may good heart, may honest heart? Answer me. Ezekiel 36:26. Yun ang sagot. Pinalitan ng Diyos yung puso. Ezekiel 36:26. Sige, bago muna tayo bumalik sa Luke. Ezekiel 36:26. Yan ang sagot. May ginawa ng Diyos. A new heart also I will give you, and a new spirit I will put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. It is a total change of heart that only God can do. Only God can do through the work of the Holy Spirit in regeneration. In regeneration. May ginawa ang Diyos sa puso ng taong yun. Sa loob. Sa loob. Na hindi niya ginawa sa ibang mga tao. It was an inward change. And it's a radical change. God touched, God changed the heart. See? Kaya anong naging resulta in Luke chapter 8, verse 15? Having heard the word, narinig, keep it. Ano yung tinago niya? The word. Si Jesus Christ is the word. Christ is the word. Christ is the living word. And the Bible is the written word. His teachings, His doctrines, the gospel, lahat tinatanggap. Hindi pinipili kung ano lang gusto, tatanggapin kung ano ayaw. Hindi suitable sa kanyang taste. Hindi agreeable sa kanyang reasoning. Ayaw ko yan. Hindi ganoon. Ang totoong tumatanggap kay Kristo, tatanggapin lahat. Pati aral niya. You see? Yun ang totoo eh. Tanggapin mo si Kristo, aral niya, hindi mo tatanggapin. Hindi pwede yun. Ang totoong tumatanggap kay Kristo, tatanggapin niya aral. At hindi siya ma-offend sa aral ni Kristo. Kasi pag na-offend, hindi totoo. Mamaya, pagkikita natin yan. O kaya anong naging resulta? Bring forth fruit with patience. Nagbunga. So dito makikita natin, ito yung totoong save. Agree? Saan ngayon yung akala nila save sila? Yung nasa gitna. Ayun sa verse 13 and verse 14. Tingnan natin. So bago yan mga kapatid, makikita natin, una, let's have a review. Merong vast multitudes who make no profession at all, who see nothing in Christ that they should desire Him. People who have ears but they are deaf to every appeal, and make little attempt to conceal their hatred of the Lord Jesus.
But there is the second group, who are the few. Kakaunti lang ito eh. Who deny themselves and they are willing to take up their cross and follow Jesus Christ daily, and follow a despised and rejected Christ in the path of loving and unreserved obedience unto God. Now here's the third. At ito yung pinakamalaking company of people who are attracted to Christ, attracted by Christ in a natural way. No, they are not antagonistic to Christ. They are not hostile to Christ and to His cause. They even declare that Jesus Christ is their Lord, that Jesus Christ is their Savior. They show their allegiance to Jesus Christ. But they are found among His followers. They receive much instruction about Jesus Christ, teachings of Christ. They believe in Him, having been taught much of the truth about Christ. Maaaring sa iba sabihin, yan ay historical faith. O kaya mental assent, mental faith. Yeah. Pero meron din talagang truly nagbibilib kay Jesus Christ. Yung halagdan saving faith. They even trust sa merits ni Jesus Christ para sila ay i-deliver from the wrath to come. Alam nila yung redemption na ginawa ni Christ sa cross. Alam nila yan. Alam nila yung atonement about the blood of Christ. Walang ibang pwedeng maghugas ng kasalanan kundi ang dugo lamang ni Christ. Lahat siya alam nila. Listen, alam nila yung alam din natin. At kung minsan, parang walang pagkakaiba. Kaya mapagkakamalan mong kauri mo, kauri ko. Antindi talagang maloloko ang tao eh. Madadaya. Pag hindi ka talaga naturuan ng banal na espiritu, madadaya ka. Kaya nga sa church, lagi sinasabi sa church, kailangan ng spiritual discernment. Yung to know the difference, not only the difference between what is right and what is wrong, but most importantly, the difference between what is right and almost right. The difference between what is right and almost right. Kasi halos pareho lang. Ang similarity. Yan yung tares at saka wheat. Yung tares, kamukha ng wheat, pero hindi siya wheat. Mapagkakamalan ng hindi bihasa sa agrikultura na yung tares, wheat. Yeah. Mapagkakamalan na yung kambing, tupa. Mapagkakamalan eh. Pag walang spiritual discernment, mapagkakamalan na yung unsaved ay saved. Na yung anak ng dyablo, anak ng Diyos. At yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yan ang mas may pinamalaking bilang. Kasi apat yan, di ba? Apat. Yung isa hindi talaga saved. Yung isa saved. Yung dalawa lamang, dalawa sila eh. Doon sa stony ground at saka thorny ground, dalawa yan eh. Mas lamang sila, no? Kaya kung susumahin mo, 3 out of 1. Isa lang dyan talaga save eh. Kaya nga few, sabi ng Panginoon, few. Find the right way. Mas marami ang nandun sa broad and wrong way that leadeth to destruction. Mas marami ho doon. Magkakasama yung unsaved at yung akala nila saved. Ito yung mga religious people, yan. Yan.
Bagamat in spite of their profession, and yet there is nothing in their daily lives to show that they are new creatures in Christ Jesus. Now, para i-apply na natin, no? Gusto ko sanang paigsin to, my time is up, pero para maintindihan natin mga kapatid. Alam niyo ba sa Bible, sa Bible, may pangatlong uri ng mga nilalang ang umiral sa mundong ito noon. Baka hindi natin alam. For your information mga kapatid. Tatlo rin eh. Buksan natin, Genesis chapter 6. Pakita natin. Bago ko ipagpatuloy ito, mga kapatid. May pumapangatlong grupo eh. Yan ang dapat nating maintindihan. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Yun yun, ha? Ayan. Sabi ko rito, dito po sa verse 1 muna. Umpisa natin verse 1. Dito. And it came to pass when men began to multiply, ito panahon ni Noah to ha, on the face of the earth, and daughters were born unto them. So matapos tinrehit ng Diyos, ang lahat ng bagay, mga tao, dumami na mga tao. Dami na, makapal na. Populated na ang buong earth. Verse 2, that the sons of God, sino to? Sino tong sons of God? Majority sa mga Bible scholars, they believe mga angels to, celestial beings. Celestial beings yan. Sa Job 38, verses 4 to 7, ayan ang reference niyan. Sons of God. Alright. So, the daughters of men. Sino tong daughters of men? Ito yung mga terrestrial beings. Okay, yung mga tao dito sa lupa, mga kababaihan. So, itong mga fallen angels, nakita nila yung daughters of men, that they were fair. And so, they took them wives, of all whom they chose. Tanong, possible ba yan? Possible po yan eh. Kasi may mga angels eh, nagkatawang tao. Diba? Yung bumisita kay Abraham, mga angels yun eh. Yung bumisita kay Lot, mga angels yun eh. Nakipag-usap kay Lot. Possible. Mga kapatid. And so ano nangyari? Ayun, nagkaroon ng intercourse. Ano result? Verse 4, there were giants in the earth. In those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bore children to them. Actually, salitang children, naka-italicize eh. Wala sa original. Basta ang sabi lang, and they bore to them. Anong klase? Anong klaseng nilalang ang isinilang nila? Tuloy natin. The same became mighty men who were of all men of renown. Pero sabi dito, giants. Ito yung tinatawag na si Goliath, kabilang dyan, giant si Goliath. So nakita natin, number 1, sons of God, celestial beings. Number 2, daughters of men, humans, terrestrial beings. And number 3, humanoids. Hybrid creatures. Mga hybrid. Di ba pagka, sa, ano tawag dito? Sa Roman, sa Greek mythology, di ba? Pagka nagkaroon ng union, ang God sa human, ano result? Demigod. Di ba? Half God, half man. Alam niyo, demigod? Example ng demigod. Hercules. Unusual, no? Hybrid. Yan ang nangyari sa kalupaan. Mga higante, mga weirdo. Katulad ni Goliath. Alam niyo ba ang height ni Goliath? 9 feet. Pero alam niyo ba na mayroon pang mas mataas kay Goliath? Basahin natin. Dito po sa Deuteronomy. Ang tawag kasi sa kanila, sons of Anak. Antakin nyo si Anak, nagkaanak. Ng mga hybrid creatures. Malalaki, malalakas.
unusual. Kakaiba sa original na kinreate ng Panginoon. Tingnan nyo sa 1 Samuel, sa Deuteronomy kasi si Goliath yun. Alright. No. Sige. Tingnan natin Deuteronomy chapter 2. Deuteronomy chapter 2. So, in-establish ko lang mga kapatid na talagang may tatlong grupo No? In-establish lang natin yun May 3 kinds. Nasanay na tayo sa dalawa lang Saved and unsaved. Alright. So, dito sa Deuteronomy chapter 2, verse 20. Leviticus, Numbers, Deuteronomy chapter 2, verse 20. Yan. Alright, sabi that also was accounted a land of giants. Giants dwelt therein formerly, and the Ammonites called them Zamzummim, a people great and many, and tall as the Anakim, meaning sons of Anak. But the Lord destroyed them before them. Yun yung dahilan bakit nagkaroon ng flood. Ang promise ng Messiah, di ba, kay Eve. Paano kung malahian ng Kaya yun, kailangan i-wipe out ng Panginoon. Yan saan? Kasi may hybrid creatures Verse 11. Yan. For only Og, king of Bashan, remained of the remnant of giants. Ito pala si Og, King ng Bashan, gigante pala. Behold, tinan yung kama niya, His bedstead was a bedstead of iron. Is it not in Rabbah of the children of Ammon? 9 cubits. Ilan yan? 13 and a half feet. Yung taas ng kanyang higaan ay yung lapad. 4 cubits, the breadth of it, after the cubit of a man. 6 feet. Therefore, 13 and a half by 6 feet. Higante hindi. Weirdo, hindi. Ngayon may mga traces pang mga ganyan, di ba? Yung mga maskulado, mga malalaki. Diba? Hindi kaya yan yung mga lahi ng mga... Ang tawag sa kanila ay Nephilim. From the Hebrew word Nephil. Yan. Yung giant sa Hebrew, pag tinignan niya, Nephil. Kaya yan ay tinatawag na Nephilim were on the earth. Pag binasa ko sa Contemporary English Version, yung Genesis 6:4, yung sabi rito, the children of the supernatural beings who had married these women became famous heroes and warriors. They were called Nephilim and live on the earth at that time even later. Sa ibang translation, International Standard Version, the Nephilim were on the earth at that time and also immediately afterward when those divine beings, so tinawag na divine beings, yung kanina supernatural beings, yung sons of God, divine beings were having sexual relations with those human women who gave birth to children for them. Nephilim. These children became the heroes and legendary figures of ancient times. You see? May pangatlo. Ngayon, alam natin, dalawa lang ang klase ng tao, lalaki at saka babae. Pero may gumigit na May pumapangatlo Ano tawag natin sa kanila? Homosexuals. You see? May pumapangatlo. Noon, sons of God, daughters of men. Pag pinagsama, Nephilim. Ngayon, male at saka female. Pag pinagsama, homosexuals. Hindi kaya weirdo din yon? A freak of nature? Lalaki pero tingin sa sarili niya, babae siya. Babae pero tingin niya sarili niya, lalaki daw siya. Freak of nature. Sa larangan naman ng reliyon at paniniwala, may tinatawag na Calvinist,
Meron tinatawag na Arminian at merong Calvinian. Pumapangatlo eh. Meron ding Arminians, meron ding Sovereign Gracers, may pumapangatlo eh. Sovereign Gracers who are Arminians. Ang tawag natin dyan, Calvinistic Arminians or Arminian Sovereign Gracers. Dalawa mukha. Sa teaching ni Jesus Christ, napakaliwanag na dalawa lang ang uri ng mga tao. Wheat and tares. Children of the kingdom and children of the wicked one. Sheep and goats. Pero ngayon, may mga gumigit na. Merong mga gumigit na sa pagitan ng wheat at tares, sa pagitan ng children of the kingdom and children of the wicked one, sa pagitan ng sheep at goat. Pag pinagsama mo ang tupa at kambing, ano tawag dyan? Tumbeng. Yan ang gusto nilang palabasin. May saved din daw na mga Arminians. Freak of nature. Itong mga gumigit na o nasa gitna, sila yung mga tao na nagpo-promote na may save din daw sa mga tares, may save din daw sa mga goat, may save din daw sa mga children of the wicked one. Sila yung mga nagtuturo na may save din daw sa mga Arminians. The saved, the unsaved, and those who think that they are saved. Angkop na angkop mga kapatid, itong parable, itong teaching ni Jesus Christ sa pinag-uusapan natin. Sa teaching na ito, maliwanag na ipinahayag na may mga tao na nag-aakala na sila ay saved pero hindi pala. Na sila ay mga Christians pero mga professing lang pala. Now, sino-sino sila? Yung una, kita natin, unsaved. Yung pangatlo, saved. Yung nasa gitna, mga unsaved. Nakala nila saved. Balikan natin. Konti pa. Mabibitin tayo eh. Konti na lang po. Please bear with me. Yan. Analyze natin mabuti mga kapatid. Para hindi tayo madaya, hindi tayo maloko. Mismo po, para hindi tayo madaya, maloko ng ating pong mga sarili. Yan ang importante. Okay? Kasi baka gumigit na kayo. Hirap yan. Yakin mo sarili mo. Alright, sabi rito. Look at chapter 8 verse 13. They on the rock are they who when they hear. So walang problema. Sa pakikinig, nakapakinig naman eh. Nakikinig nga eh. Hindi siya katulad doon sa wayside. Na nakinig, siguro, napilitan lang nakinig. Hindi naman talaga interesado. Nakapakinig. Dahil nga hindi interesado, yung salita, wala, hindi niya pinag-isipan, pinag-aral, pinagbulay-bulay, kaya hindi siya nag-believe, kaya hindi siya na-save. Dito hindi, may interest. Interesado siya. Nakinig siya. Alam niyo, nangyari, nagustuhan niya. Yung napakinggan niya. At hindi lang nagustuhan, tinanggap niya. Tingnan niyo, sabi niya, no? Oh, sabi diyan, when they hear, receive the word with joy. Tinanggap ang salita. Tanong mo sa amin niya, save yan? Ah, oo, save yan. Tinanggap eh. Mabilis pa sa alas 4. At hindi lang tinanggap ha, may kagalakan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yan na. Napalakpak na doon. Kasama na doon. Yan. Kabilang na siya. Brother na ang tawag sa kanya. Sister na ang tawag sa kanya. Welcome, brother. Welcome, sister. Ipinagpalagay na, save na, Christian na. Yan. Oh. Na, paano natin alamang hindi Christian to? Akala lang niya Christian siya. Tingnan natin. And this have no root. Walang ugat. Yung salita hanggang dito lang. Agree siya. Tuwan-tuwa siya sa teaching. Tuwan-tuwa siya sa Panginoong Yesus. Mentally, nag-ascend siya, but the heart is far from Him. Yung salita hindi umabot sa puso. The heart was still untouched. Unregenerated. Lahat lang pala superficial. Lahat pala outward lang.
but inwardly the miracle of grace has not been wrought in his heart. Still the same. Walang pagbabago. Sa labas lang nagbago. Sa labas lang. Pero the root of the matter is not in him. The saving grace has been short. May common grace, pero saving grace wala. The grace that saves, hindi umabot ho sa puso. Still untouched. Walang problema sa kanyang paniniwala sa Bible, kay Jesus Christ, sa mga doctrines, lahat yan, accepted niya, lahat yan, yes, approve yan, yes, maganda yan, yes. Oo siya, oo. Pero yung puso hindi affected. Walang ginawa ang banal na Espiritu sa kanyang puso. Diyan ako nababahala mga kapatid sa mga sovereign gracer na dati mga Arminian lumipat sa kampo ng mga sovereign gracers na akala nila save sila. May nagke-claim pa na save sila nung Arminian pa. Nakakatakot po. Convinced sila, kumbinsido 100%. Maganda yung doctrine, tama yung doctrine, tulit talaga ang doctrine ng Jesus Christ. Pero lahat yan dito lang yun. At makikita mo bunga, hindi may didinay ang bunga. Walang biyaya sa kanilang mga buhay. Walang biyaya. Alam niyo, pagka may biyaya, walang yabang. Pag may yabang, walang biyaya. Ang taong naligtas sa biyaya, he is a graced man. And he is humbled by God. God resisteth the proud, Peter said, but gives grace to the humble. Ang tunay na save, ibabagsak muna ng Diyos yun eh. Pakikita niya sa kanya lahat ng kayabangan niya, kahambugan niya, ang kanya mga kasalanan, ibabagsak ng Panginoon. At matututo siyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun ang biyaya. Walang yan. Hindi siya makapagmamalaki. Kahit sovereign gracer siya, kahit nasa truth siya, hindi siya magmamayabang. Dahil alam niya na hindi siya karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Makasalanan siya, marumi siya. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga kasalanan, kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, hindi siya makapagmamalaki sa Diyos. Siya isang makasalanan na naligtas lang talaga sa biyaya. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, impyerno siya. At may biyaya din siya sa kanyang kapwa mga mananampalataya. Ang bihira nagpapaalam na nga, oh. Kasi nga magkaiba sa doktrina, para lang wag lang magkagulo. Pastor, aalis na lang ho kami sa church. Papaalam. Ito po sulat. Akalain mong dinisiplina pa. Hindi pwede. Papalakulin namin kayo sa likod. Sa halip na ayahan na lang. Asan ang biyaya doon? Papaalam na nga eh. For the sake of peace. Tinuturing pa rin kapatid pa rin namin kayo. Kahit kami alis, nalulungkot kami. Tinaga pa rin sa likod. Di pwede. Tatanggalin namin kayo, didisiplinahin namin kayo, mga heretics kayo. Asan ang biyaya ninyo? Sabihin nyo, sovereign gracer kayo? Where's the grace? Di kayo marunong magpatawad, di kayo marunong umunawa. Peaceful separation na nga. Sabihin, naligtas sa biyaya. Sovereign gracer nga kaya itong mga to. O ito yung pangatlo. That they think that they are sovereign gracers. They are not. That's my point, mga kapatid. See? At tingnan din natin ating mga sarili, mga kapatid. Kaya nga, importante na yung point of beginning ng ating salvation, nagsimula sa regeneration, the work of the Holy Spirit. It is an internal work, not outside. Maaaring na-convince ka, lahat tama, lahat totoo, naniwala ka kay Jesus, naniwala ka sa bawat parte ng Bible. How about your heart? Kaya nga, may utos bilang pagtatapos mga kapatid. Marami pa sana akong gustong sabihin, pero my time is up. Ayoko na pong pahabain pa ho ito Kaya nga sa mga nagpapahayag na sila ay saved, sila ay nagbibilib kay Jesus Christ, meron pong admonition, exhortation, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5,
Sabi dito, examine yourselves whether you are in the faith. True faith, saving faith. The faith that saves. And that's the work of the Holy Spirit. That kind of faith comes only through and by the Holy Spirit. Prove yourselves. Know ye not yourselves how Jesus Christ is in you, unless you're reprobates. Meaning not genuine. Hindi talaga saved. Akala lang saved. You see? Maganda rin ito na saliksigin na natin mga sarili. Tingnan natin yung mga bunga. Ano ba mga bunga natin? Meron ba tayong pagmamahal sa salita ng Diyos? Meron ba tayong pag-ibig? Naliligayahan ba tayo sa kanyang mga salita? Hindi lang kay Jesus Christ ha. Hindi, pinakikita yan sa kanyang salita. Na ang salita ng Diyos may bahagi sa ating buhay. Binabasa natin, pinagbubulay-bulay natin, ginagawa natin sinusunod. Meron ba tayong pagsunod? Kasi tunay na tupa, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sumusunod kay Kristo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga instruction, sa kanyang kalooban at sa kanyang mga utos. At hindi mabigat para sa kanyang sumunod sa utos sa mga aral ni Kristo. Magaan. Yan ang katangian ng tupa ni Kristo eh. At ipinamumuhay niya mga aral ni Kristo. Siya ay nagsisilbing mga halimbawa. Yan mo eh. Meron ba tayong pagkalungkot sa bawat kasalanan ng ating nagagawa? Tinatangisan ba natin ang bawat pagkakamali, karumihan at kasalanan ng ating nagagawa? Tayo ba'y nalulumbay, nalulungkot? We are having sorrow over sin. We grieve every sin that we commit because we know that we offended God. And it hurts us na saktan din natin ang ating Diyos. At willing tayo to forsake our sins. Yun yung taong hindi lang niya alam yung total depravity by principle, by theory, kundi by heart. Practical talaga yun. Damang-dama niya yung pagiging depraved niya. You know what I mean? It must be an experimental acquaintance with the word of truth, with the truth of the Bible. Experimental acquaintance. Not only mental assent or mental agreement, but actual experiential truth revealed in our lives. You know. May God bless the message in our hearts. I feel manalangin. I'm done. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin sa mga katotohanan ito. Talagang napakaganda. Kamangha-mangha, Panginoong Diyos, ang katotohanan ito na reveal niyo sa amin na tanging galing lamang mo ito sa Holy Spirit, Panginoong Diyos. Hindi ito invention ng kaisipan ng tao. Hindi ito something na natutuklas sa pamamagitan lamang ng natural intelligence or reasoning, kundi it is a spiritual understanding and revelation. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. Patuloy kaming hayagan ng mga katotohanan ng Panginoon. Makita po namin, Panginoon, tunay naming anyo, tunay naming larawan o kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Maawa kayo sa amin, Panginoon. Biyayaan niyo kami, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan na nagawa. Patuloy po i-preserve ang church na ito sa purity ng doctrines and morals, pati ng iba pang mga churches ng Panginoong Hesus na kanyang tinatago. Gabayan niyo po mga tunay niyong mga lingkod na tunay niyong tinawag. Mga pastor niyo po at mga mangangaral niyo po na nagsasakripisyo, nagtitiis, alang-alang sa katotohanan, ipinaglalaban, pinagtatanggol ang katotohanan. Kahit na sila'y maghirap, kahit na maputol ang mga support nila, kahit na
Hirap sila financially, Panginoon Diyos. Pero hindi nila kailanman i-compromise ang truth ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang ganyang uri ng mga pastor. Paramihin pa nawa ninyo, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatid, si Brother Sid, Sister Christy, mga anak nila na nakadalo po dito. At sama-sama kaming nagre-rejoice, nagpupuri sa inyo. Pagpalain niyo po ang church sa Bacolod. Nawa ang mga kapatid namin doon maging strong in the faith, established, devoted, and loyal kay Jesus Christ. At sila ay magpe-persevere unto the end. Pagpalain rin po ang bagong kasal, si Brother Alex Jr. at si Sister Faye. Naway i-bless yung kanilang union. Patuloy sila maging blessing sa isa't isa, maging blessing din sa mga tao na sa paligid nila. I-guide niyo sila, ituro niyong way na dapat nilang tahakin, Panginoon. Susunod sila sa inyong mga turo, mga aral, sa inyong mga utos. Pagpalain niyo po, i-bless niyo sila ng mga anak na magbibigay sa kanila ng kaligayahan, glory sa inyo, Panginoon. Mangyari po mabuti yung kalooban. Pagpalain niyo po kanilang mga pamilya, ang Ipino family, Ligalas family, Panginoon Diyos, na kami rin maging blessing para sa kanila. At kapagin niyo rin ang aming mga sambahan. Salamat sa araw na ito, Panginoong Diyos. Pinupuri namin kayo. Napakaraming mga bagay na dapat namin pagpasalamat sa inyo. Napakabuti niyo sa amin. Sa kabila ng marami namin kasalanan at pagkukulang sa inyo. Kaya naman, Panginoong Diyos, tuwing kami makakagawa ng kasalanan, pagbabagin niyo kami lagi. Huwag niyong patatahimikin ang aming mga konsensya at budhi hanggat hindi namin sinusuko at pinagsisisihan ang aming mga kasalanan hanggat hindi kami susunod sa inyo, Panginoon. Mangyari nawa mabuti yung kalooban. Gawin niyo sa amin, Panginoon, ang mabuti ninyong kalooban. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga nalalabi pang mga oras at araw na ito, Panginoong Diyos, para sa iyong kapurihan at kaluwalhati. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas ng si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, atin pong awitin niya na mayroong talagang sigla, no? Kapurihan sa ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 God bless us all. At magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you. Kamain tayo sa isa't isa. Picture. Yes. Family. Dito. Sa unahan tayo. Lahat.